Hindi ko kayo tinatakot pero may mga aswang dito. Kaya maging alerto kayo. Ay, gising na pala ang mga pagkain natin. Ay! Ang karinderya natin, Tatong! Nag-aapoy! Ang mga Pilipino, kahit may dilubyo, nagagawa pa rin ngumiti at magpatawa. Yan ang isa sa magandang katangian natin. Kapag may problema, imbis na malugmok, tatawanan lang. Magandang araw sa iyo, Hukom, at sa mga tagapakinig ng iyong channel. Kakapakinig ko rito ay na-inspire ako na isulat ang aking karanasan. Ako nga pala si Jonah, hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ito ay nangyari sa amin 10 taon nang nakalilipas. Nung nangyari ito sa akin, sobrang natakot talaga ako. Pero ngayon, tinatawanan ko na lang. Nangyari ito noong nagdesisyong umuwi si Mama galing sa abroad, kaya sinundo namin siya sa airport. Ngunit imbis na simpleng pag-uwi at pagsasama-sama ang mangyari, napunta kami sa isang lugar ng mga aswang nang dahil lang sa nagutom kami sa daan at nakasumpong ng kakaibang karinderya, kung saan ang lahat ng staff ay matatanda na, mga senior citizen ika nga. Pero sa kabila ng maamo at matanda nilang katawan, nagkukubli ang halimaw na kaanyuan. Uy, Jonah, ano ba? Bakit ang tagal mo? Sandali lang. Bakit ka pa nagmamadali? Kanina ka pa dyan sa harapan ng salamin. Kala mo naman may magbabago sa mukha niya. Sandali nga lang. Kailangan kahit papano presentable naman ako. Ngayon ko na lang ulit makikita si Mama eh. Sus, puro ka namang ganyan eh. Magsusot ka lang naman ng face mask at sombrero. Daig mo pang artismong pagkakaguluhan. Kasi naku-conscious ako sa mga tao. Ayoko kasing sumama. Bakit kasi pinilit mo pa ako? Kasi baka si Mamang susunduin natin sa airport. Ilang taon natin siyang hindi nakita, Jonah. Ano ka ba? Parang kang ibang tao. Makikilala ba natin siya ron? Tanda mo pa ba ang itsura ni Mama? Tandang-tanda ko pang mukha ni Mama. Hindi naman siya nagbago. At saka may dala naman tayong karatula. O ikaw magtataas nito, ha? Bakit ako? Ayaw nga. Nakakahiya no. Ay, ang arte talaga. Bilisan mo na nga dyan. Hintayin na lang kita sa kotse, ha? Sabay na tayong lumabas. Tapos na ako. Ay, sa wakas, natapos din siya. Akala ko abutin ka pa ng ilang taon eh. Bakit ba kayong mga babae ang tagal niyo magayos, ha? Tapos tatakpan mo lang din naman yung mukha mo gamit ang face mask at sombrero. Ano bang kalokohan yun? Wag ka na nga maraming sinasabi dyan. Hindi mo maiintindihan kasi hindi ka babae. Wow, talagang hindi ko maintindihan kung bakit ang dami niyong arte. Di ka na nga. Dami mo pang sinasabi. Tapos naka-all black ka pa. Parang kang ewan. Passion ko to, no? Fashion yan? Sigurado ka, ha? Lumabas na nga lang tayo. Alas 4 na ng hapon ng labas ni Mama. Alam mong malayo tayo sa city. Matagal ang biyahe natin papuntang airport, kaya halika na. Hukom, natatandaan ko pang araw yun ng Biyernes. Excited ang kapatid ko na makita si Mama. Excited din naman ako, pero hindi ko pinapahalata. Kahit kambal kami ni Jigs, magkaiba kami ng personality. Extrovert siyang tao, samantalang ako, isang introvert. Mahiyain ako at ayaw ko nakikipag-usap sa ibang tao, lalo na kung hindi naman ako interesado. Samantalang siya, diretsahan siyang magbibigay ng opinyon. At lahat ng tao, kinagigiliwan ang pagiging komedyante niya. Para kaming magnet, north and south, o kaya baterya. May positive at negative. Ang totoo niyan, kinakabahan talaga ako noon na makita ang mama ko. Hindi ko alam ang gagawin o sasabihin. Yayakapin ko ba siya? Iyak ba ako o ano? Wala talaga akong ideya. Kasi naitanim ko na sa isip kong iniwan niya ako sa murang edad. Gayunpaman,
Hindi ako galit. Sadyang hindi ko lang alam ang mararamdaman ko. Ilang oras kami nagbiyahe at nang makarating kami doon, naghanap kami ng parking space. Tuwang-tuwa naman ang kapatid ko. Oh, nandito na tayo sa airport. Sandali ipapark ko lang tong kotse. Ang daming tao. Natural, airport kasi to, no? Ikaw na lang kayang pumunta. Ay nako, ano namang kaartihan yan ha, Jonah? Kasi ayoko sa maraming tao. Pwede ba? Hindi ka nila kakainin. Ano akala mo sa mga tao rito, mga aswang? Huwag ka maarte ha. At saka takip na naman yung mukha mo. Ano ba nangyari sa'yo ha? Kasi sinabi ko na sa'yo, ayoko nga sumama eh. Ay, nangangating ulo ko sa'yo eh. Halika na nga. Isipin mo na lang nakaubad silang lahat, okay? Ikaw lang nakadamit. O, di ba? Jigs, mahihain ako pero hindi ako adik. Sus, para ma-overcome mo yung pagiging mahiyain mo. Ewan ko sa'yo. Sige na, Jonah. Sumama ka na. Ilang taong hindi umuwi si mama oh. Ngayon na lang natin siya susunduin. Sige na. Tsaka last na niya to. Hindi na siya alis ng bansa. Makisama ka naman. Ay, dami mo naman sinabi. Sige na nga. Bababa na ako. Yun oh. Teka lang ha. Bago ka bumaba, may naisip akong gimmick. Para masayang pagsundo natin sa kanya. Di ko gusto ang itsurang yan. Mukhang may naiisip ka na namang kalokohan eh. O ganito ha. Kunin mo yung bag sa likod. Dali. Grabe makautos. Ate mo kaya ako, nauna ako sa'yo no, kahit kambal tayo. Ay nako, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, ako ang mas matanda sa ating dalawa. Ako kaya? Ako ang unang lumabas, di ba? Nako, yan ang pagkakamali nyo. Ang huling lumalabas talaga ang totoong matanda dahil ako ang unang na-conceive o nabuo. Walang matibay na ebidensya yan. Pero ang totoo, sabay lang tayong nabuo kaya walang ate o walang kuya sa atin. Okay? Kaya huwag ka masyado entitled dyan. Bahala ka na nga. Teka, sandali. Ano yan? Nakanganga akong tumingin kay Jigs nang may kinuha siyang paper bag sa backseat at isang kahon. 2 beses pa siyang nagtaas ng kilay na para bang may gagawin siyang exciting. Kapag ganyan siya, kinakabahan na ako. Alam kong may naiisip na naman siyang kalokohan. Para akong pinalo o binato ng malaking bloke ng yelo nang makitang naglabas siya ng graduation cap. Sinong matinuang pag-iisip ang magdadala ng toga sa airport? Uy Jonah, hindi ba last na niyang abroad to? Kaya gagraduate na siya, ha? Ano? Oh, dali mo tong tarpaulin natin, ha? Pinagawa ko talaga yun para sa kanya. Ay nako, pag binulatlat mo yan, sa tingin ko magagandahan ka rin. Ay naku, Jigs, buwisit ka talaga. Ano bang klaseng trip to? Magsusundo tayo, hindi attend ng graduation, no? Ay, Jonah, maniwala ka sa akin. Magiging memorable ang pagsundo natin sa kanya. Ay naku, hindi ko gusto yung itsura mong yan. Kung may naiisip ka na namang kalokohan eh. Halika na, lumabas na tayo. Ako nga, nakakahiya. Puro ka kalokohan. Sige na, itong toga mo, suotin mo, dali. Jigs naman eh. Jigs naman eh. Ikaw ang arte-arte mo talaga. Kala mo naman ang ganda-ganda mo. Dali na. Ayusin ko na tong digital camera ko ha, para makunan ang pagsundo natin sa kanya. Ikaw na lang. Ayoko ng ganyan. Wala ka talagang kahihiyan sa katawan eh. Ikaw naman ang OA mo. Minsan na nga lang eh. Sige na, suotin mo na. Itong tema natin. Graduation Day. Sinabing ayoko nga, di ba? Para to kay mama. Pasayahin naman natin siya kahit papano. Bakit? Pwede naman natin siyang pasayahin na hindi tayo nagmumukhang baliw, no? O ganito, bibigyan kita ng pera. 2-5. O ano, game, ha? Hindi mo mababayaran ang kahihiyan ko. Hukom, hiyang-hiya ako nun. Mahirap talagang magkaroon ng kapatid na may saltik. Kapag magkaiba kayo ng personality, mahirap makibagay. Pero napapayag niya ako kasi wala rin naman ako magagawa. At saka naalala ko may bayarin pala ako kaya kailangan ko ng pera. Sayang din yung ibibigay niya, no? Kaya sinuot ko na yung togang yun. Nahihiya akong nakayuko na bumaba ng sasakyan noon. Pinagtitinginan kami ng mga tao.
Nakatogo ba naman kami at may graduation hat pa? Dala ko pa ang malaking tarpaulin ni Mama na halos ayaw kong itaas. Nakasulat doon ng welcome home pero nakasuot siya ng toga. Ay, gumastos pa talaga si Jigs para lang makapagpa-edit ng picture ni Mama. At nagrenta pa siya ng 3 toga. Tapos may hawak pa siyang papel na nirolyo at tinali ng pulang ribbon. Habang yung isang kamay niya, hawak-hawak yung digicam. Meron pa siyang dalang kahon. Sa totoo lang, Hukom, ako yung nahirapan para sa kanya eh. Naku, kayanin mo, Jonah. Para sa pera, para sa pera, para sa pera. Jonah, tumingin ka sa camera. Kanina ka pa nakayuko dyan eh. He, gilan mo nga ako. Ay, kunwari mo siya na ayaw niya pero nagsuot din. Gusto rin. Lumayo ka nga sa akin. Kakainis ka talaga. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito, oh. Sus, maraming ang natutuwa sa atin eh. Ang unique kasi ng paandar natin. He, wala ka talagang hiya. Sana ikaw na lang. Di mo na ako dinamay dito. O ito, ganito ha. Dadagdag ako yung 2.5. Gagawin ko 4.5 yung pera. Tumingin ka lang dito sa camera. Sige na. Miss. Nasaan na ba si Mama? Gusto ko nang umalis dito eh. Tingin ka muna sa camera. Dali na oh. Sayang yung 4.5 oh. Ito, nakatingin na. Ano pa ba kailangan mo? O sige ha, smile. Ay! Sus, nakakatakot naman yung ngiti mo. Parang serial killer. Kapag hindi mo pa to tinigil, naku talaga magiging serial killer ako at ikaw ang uunahin ko. O sige. Ayusin ko muna to speaker ko ha. Ano yan? May dala ka pang ganyan? Oh, may mic pa nga yan eh. Teka lang ha, isasaksak ko lang ha. Nag-record kaya ako sa kaset. Ay, naku Lord, bigyan niyo po ako ng pasensya. Mga 1,000. Hello? Mic test? Uy, Jigs, ano ba yung ginagawa mo? Paano mo napasok yan dito? Eh, mabait naman kasi yung mga guard eh. Sasabihin mo na sa kanila yung totoo. Ay, nakakaloka ka. Alam mo, kaysa sinesermonan mo ako, itaas mo na yung tarpaulin at baka hindi natin makita si Mama. Mas okay pa yatang hindi niya makita kaysa ganito. Kahihiyan lang ang abutin niya. Uy, Jonah, itaas mo na nga yan. Oo, nakataas na. Nakataas na ba yan? Dapat mas mataas na mataas para yung makikita ni Mama. Ikaw kaya magtaas. Matangkad ka naman eh. Ay, teka. Ayun na yata siya. Ha? Mama! Mama, dito Mama! Welcome home! Graduate ka na! Ay, pambihira. Nagpatugtog ka pa talaga ng graduation march. Nakakahiya ko talaga. Ay, naku lupa. Nakikinig ka ba? Baka pwedeng kainin mo na ako. Welcome home, Mama Mirna, with flying colors! Jonah? Jigs? Kayo na ba yan? Opo, Mama! Welcome home po, Ma. Congrats! Teka, ano tong papel? Para saan ba to? Mama, graduation day mo ngayon dahil nakauwi ka na ng Pinas. Anak, totoo palang naging tarantado ka na. Ano ba tong sinuot mo sa akin? Yan. Sira ulong bata to. Ma, suotin mo na po tong toga. Palakpakan naman dyan! Congrats! Magna cum laude ka! Mirna! Ay, ano ba naman mga tao to sa airport? Nakipalakpak din. Ay, nakakahiya talaga. Sira ulo ka talaga, Jigs. Dito lang pala ako gagraduate. Eh di sana matagal na akong umuwi. Ilayo mo nga sa akin tong papel at baka ipalo ko sa'yo. Eh, si Mama naman oh. Akin na nga po yan, Ma. Ihagis mo na po ang cup. Itong kamao ko na lang ang ihagis ko sa mukha mo, anak. Ano, ha? Oh, Mama naman. Ito talaga oh. Naman? Kinukonsinti niyo pa po yung anak niyo? Teka, ikaw na ba si Jonah? Bakit ba balot na balot ka? Para kang kriminal na nagtatago. Ay, naku, Ma. Takot yan sa mga tao, no? Ma, paano naman kasi hindi ako magkakaganito kung may kasama akong baliw, no? Sobrang nakakahiya kaya. Maganda nga eh. Ang corny kaya. Ikaw naman kasi, Jigs. Nag-abala ka pa kasi. Siyempre naman, Mama. Memorable po to sa akin eh. Gusto kong maganda yung pagdating po ninyo. Oh, smile kayo sa camera, ha? Maganda ba to? Pinapahiya mo kaming lahat eh. Uy, Jonah, tumigil ka na nga. Magtakip ka na lang ulit ng mukha kung gusto mo. O yan,
Ako na magtatakip. Ay, aray yan. ko naman. Tinalo mo pa talaga ang suot kong toga. Kainis ka. Salamat mga anak, ha? Ay, payakap nga si Mama. Uy, family hug! Family hug! Aray, nasasakal ako. Namiss ko kayo mga anak. Babawi si Mama, ha? Ay naku mama, kahit wag na po kayong bumawi. Kung hindi naman po dahil sa inyo, hindi kami makakapagtapos ng pag-aaral. May maganda na po akong trabaho ngayon, ma. Talaga ba? Bakit hindi niyo sinasabi sa akin? Paano po namin sasabihin? Hindi naman po kayo tumatawag. Hindi na nga po tayo. Doon na kayo mag-usap. Ay, nakakahiya dito eh. Ako nanghihila ng maleta niyo, mama. Sige. Maraming salamat, anak. Ay, ang gwapo mo na. Ang bait-bait mo pa. Hukom, sobrang linaw pa ng memoryang yun sa akin. Hiyang-hiya talaga ako sa ginawa ni Jigs. Ang mas malala pa ron, sinakyan pa ni mama ang kabaliwan ng anak niyang yun. Nasira ang araw ko dahil sa kalukuhan ni Jigs na yun. Tapos ako pa ang pinagliligpit ng kalat niya. Kung hindi ka ba naman talaga mabibwisit, di ba? Dumipat ako sa backseat. Sinadya kong doon umupo samantalang si mama ang katabi ni Jigs. Panay sila kwentuhan at talagang na-out of place ako. Kahit nung kasama pa namin si tatay, ako lang talaga ang introvert sa aming pamilya. Hindi ko rin alam kung bakit. Lahat sila masayahin. Kahit nga nung naghiwalay sina mama at papa nagtatawanan pa sila. Napakaseryosong family matter na yun, ha? Pamilya nga yata kami ng mga baliw. Jonah, anak, ayos ka lang ba dyan? Ayos lang po ako. Huwag niyo po akong intindihin. Kanina ka pa kasi walang imik dyan eh. Baka mapanis yung laway mo. Ay, hayaan nyo na po siya, mama. Ganyan talaga yan, no? Minsan lang umiimik. Mas masaya po yan nakausap niya yung sarili niya kaysa sa atin. Magkwentuhan na lang po kayo dyan. Huwag niyo po akong intindihin. Ikaw, anak, ano na bang trabaho mo? Po? Si Jigs kasi architect na. Ikaw ba, saan ka nagtatrabaho? Wala pa po. Naghahanap pa po ako ng trabaho. Ay, naku, ma. Napakatagal na niya naghahanap ng trabaho. Talaga ba? Bakit hindi ka makahanap? Ay, naku, paano ba naman kasi, mama? Tinatanggihan ko po yung mga offer. Ha? Tinatanggihan? Hindi ba pasok sa standard mo? Parang gano'n na nga po. Dapat magkaroon ka na ng trabaho. Di mo gayahin ng kapatid mo. May maganda siyang trabaho. May kotse pa. Ay, naku, ma. Hayaan nyo na lang po yan. Sigurado naman ako balang araw makakahanap din siya ng trabaho. Sa bagay. Pero kung patuloy mong tatanggihan ng mga oportunidad, wala ka talaga makukuhang trabaho. Oo na po. Kasalanan ko na. Okay na po? Masaya na kayo, ha? Naku, ang batang ito. Bakit ka ganyan sumagot? Wala naman po kayong alam sa buhay ko eh. Pero kung makapagdesisyon kayo, parang kilala niyo na po ako. Anong ibig mong sabihin, ha? Hindi ko gustong tabas ng dila mo. Paano naman kasi? Akala niyo po Jonah! Akala mo kung ano, ha? Sige, duktungan mo. Sama na ugali mong bata ka? Hindi na po ako bata. Yan kasi, wala ka nung lumalaki kami. Aba, ano sinasabi mo? Bakit? Saan ba ako pumunta? Anong akala mong ginawa ko sa abroad? Nag-shopping? Ihinto mo nga, Jigs. Sasabunutan ko tong kapatid mo. Oo, mama. Malma ka lang. Ganyan lang talaga yan. Paano ako kakalma kung ganyan ang ugali ng kapatid mo? Ay, naku, sasapatusin ko yan eh. Manang-mana ka sa papa mo. Mabuti pa ang robot na kausap, may sense, ikaw wala. Huwag mo sinasagad ang pasensya ko, ha? Anong akala mo sa akin? Martir na ina? Mama, just relax. Ano ka ba? Kanina pa po tayo nasa biyahe. Sa tingin ko, gutom lang yan. Kumain na lang tayo o ano, ha? Maghahanap ako ng makakainan natin. Sa totoo lang, noong araw na yun ay nabigla rin ako sa sinabi ko. Alam kong masama ang sinabi ko, pero hindi ko magawang humingi ng pasensya. Masyado akong kinakain ng galit nung panahon na yun. Pero bakit nga ba ako galit? Kasi hukom, palagi kaming kinukumpara ng kapatid ko. Yun talagang mahirap kapag may kapatid ka eh. Hindi talaga maiiwasan na palagi kayong ihahambing sa isa't isa. Bakit nga ba ako walang trabaho? Kasi nag-focus ako sa pagpipinta.
Binenta ko ang mga artwork ko. At ang totoo niyan, hindi naman talaga ako ganun kahusay kaya madalang din yung mabenta. Isa pa, ayoko ng maraming tao sa paligid. Para akong nanliliit sa sarili ko. Pakiramdam ko lahat sila nakatingin sa akin at hinihintay na magkamali ako para pagtawanan ako. Ay, ano ba yan? Naman ng makainan. Hirap talagang humanap ng makakainan sa lugar natin kapag nakalabas ka na ng syudad. Mag-drive ka na lang. Siguradong meron yan. Sige po mama, para makakain na po tayo. O ano sa tingin mo, Jonah? Ayokong tingnan. Naku po, activated na naman ang masungit card niya. Huwag ka na sumimangot. Magiging kamukha ka na ni mama, sige ka. Ay, tumigil ka na nga sa pangaasar sa kanya. Mamaya sumabog na naman yan. Mapatulan ko pa yung kapatid mo. Bakit kasi ang tagal ng biyahe? Inabot na tayo ng gabi. Alam mo, traffic talaga sa city. Di pa nga ganun kalala to eh. Nakakairita, naiinip na ako. Ako, gutom na. Uy, teka, Anak, bakit ka tumigil? tingnan niyo po oh. May kakaibang liwanag sa banda ron. Saan? Ayun oh, maliwanag doon. Yung liwanag niya parang Christmas lights. Ano, puntahan kaya natin, baka kainan yun eh. Medyo may kalayuan sa kalsada. Kaya mo bang baybayin yun? May signage dun sa puno sa may gilid ng kalsada. Ba, o nga no. Leticia's Carinderia? Yun, sakto, naghanap tayo ng makakainan, di ba? Tinuturo ng araw na dumaan tayo rito sa bandang kanan. Di ayos. Imamaniobra ko lang sandali para makapagbiyahe na tayo papunta ron. Iatras ko lang tong kotse ng konti. Teka, naku, anak ng kalabaw. Oh, bakit ma? Lumingon kaming dalawa ni Jigs nang mapahiyaw si mama. Sinundan namin ang tingin niya. Kumabog ang dibdib ko nang may makita kaming lalaki na kumakatok sa bintana ng kotse. Nagkatinginan kami at kinilabutan ako sa paraan niya ng pagngisi. Ay naku, akala ko kung ano na. Ihinto mo nga muna ang pag-atras. May kumakatok sa bintana eh. Sino yan? Mukhang lalaki ah. Bubuksan ko lang ang bintana. Anong kailangan mo? Muntik mo na akong patayin sa gulat eh. Pasensya na ho ah. Gusto ko lang itanong kung saan po kayo papunta. Ano? Yan lang ba itatanong mo? Oo. Kuya, papunta po kami dun sa karinderya nasa signage. Kakain muna kami bago umuwi. Bakit po? Dun ba? Dinarayo yung karinderyang yun. Talaga? Sakto. Siguradong masarap ang pagkain nila kung totoong dinadayo sila. Pwede ba akong humingi ng tulong sa inyo? Ano bang tulong ang kailangan mo? Gusto ko sana makisabay. Kahit hanggang dun lang sa kanto, malapit sa karinderya. Wala na kasi akong masakyan eh. Madalang ang mga sasakyan dito. Saan naman ho kayo pupunta? Uwi na ako. Malapit lang ang bahay ko ron. Baka pwede makisakay. Ganun ba? Di sige, sumama ka na. Sandali, Jigs. Seryoso ka ba dyan? Hindi natin siya kilala. Mukha naman siya mabait eh. Musog ka na, sige na. Pasakayin na natin siya. Isasara ko na tong bintana. Teka, wag mo muna siyang papasukin. Sigurado ka pa talaga, Jigs ha? Paano kung may gawin siyang masama sa atin? Hindi yan, mama. Magtiwala po kayo sa akin. Tsaka humingi siya ng tulong. Ang lahat ng humingi ng tulong, dapat lang na tinutulungan. Pero anak, hindi naman natin siya kilala. Tutulungan mo lang ba kapag kilala mo, mama? Tsaka mukha naman siya harmless eh. Anak, parang sobra naman ang pagiging mabait mo. Lalagpas ka na sa langit niyan. Lumabas ka, Jonah. Magpalit tayo ng upuan. Bakit po? Paano kung masama pala siya at saksakin ka na lang? Mas gusto ko pang masaksak kaysa ikaw. Okay lang po ako, Mama. Huwag nang matigas ang ulo. Sige na, baba ka muna. Magpalit tayo. Wala akong nagawa noon nang utusan ako ni mama na bumaba ng sasakyan para makipagpalit ng pwesto. Nagkatinginan kami ng lalaki. May bandana siya sa ulo, kulot ang kanyang buhok. Ang suot niyang dirty white shirt ay may mga bakas ng putik. Nakasuot siya ng maong na shorts. Nakita ko siyang ngumiti at para hindi naman ako magmukhang bastos, nginitian ko na lang din siya. Pumasok na ako sa unahang upuan.
Sumunod ay pumasok na rin silang dalawa. Akala ko aawain ni Mama ang lalaki, pero nagkwentuhan lang naman pala sila. Saan ka ba galing, iho? Nakisaka ho ako sa ibang lupain, Ma'am. Pasensya na ho sa panggugulo ko sa inyo, ha? Baka sakali lang naman ako na tutulungan ninyo ako. Ganun ba? Bakit wala kang dalang kalabaw? Wala naman ho akong sariling kalabaw eh. Ibenta ko na dahil sa kailangan namin ng pera. Ay, bakit naman? Bahala kasi namin umalis sa lugar na ito at bumili ng lupa sa ibang lugar. Pero hindi ko na nagawa. Bakit? Ba't nangyari yon? Ay, nandito na pala ako sa may kanto. Pakihinto mo na lang, pre. Ha? Dito na lang po ba talaga kayo? Oo. Okay, sige po. Ayan, hihinto ko na. Tulungan na kitang buksan ng pinto. Salamat to. Mag-iingat ka, ha? Kayo rin. Mag-ingat. Papunta kayo sa karinderya, tama ba? Oo, kakain kasi kami. Mag-ingat nga kayo. Hindi ko kayo tinatakot ha, pero may mga aswang dito. Aswang? Oo, kaya maging alerto kayo. Maraming salamat, ha? May aswang pa rin po ba sa panahong ito? Hindi naman sila nawawala. Nagtatago pero nandyan lang sila sa paligid. Basta tatandaan nyo lang, upang matanggal ang kamalasan, kailangang hugasan. Ang kailangan ng apoy ay tubig. Ha? Sandali lang po. Hindi po namin nakuha ang pangalan nyo. Ako si Jomar. Jomar. Sige, mag-iingat ka sa daan, ha? Baka makasalubong ka rin ng aswang. Maraming salamat to. Mauna na ako sa inyo ha. Walang anuman. Uy, alis na tayo. Nakakatakot naman ang sinabi ng lalaking yun. May aswang daw dito. Ay, Jakes, umalis na kaya tayo. Bilisan mo na. Umuwi na lang tayo at dun kumain. Kumalma ka lang, ma. Uwi rin naman tayo kagad. Kakain lang tayo. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? May aswang daw dito. Sos, Jonah, ang laki-laki mo na. Naniniwala ka pa rin sa mga aswang, ha? Anak, hindi masamang maniwala. Baka mapahamak pa tayo. Isasaglit lang naman po tayo sa karinderya, ma. Walang aswang doon. Katang isip lang yan ng mga tao, eh. Naku, bahala ka na nga. Kung saan ka masaya, sana lang wala tayong makasagupa. Sa totoo lang, habang inaalala ko ang nangyari sa amin, may pagsisisi ako na sana ipinilit ko na lang yung sinabi ni Mama na umalis na lang kami hanggang sa makumbinsi sila. Kahit ilang oras ang biyahe, makauwi lang, ayos lang sa akin. Inuna ko rin kasi ang kalam ng sikmura ko, kaya napapayag talaga ako. Pagkarating namin sa karinderya, lalong tumingkad sa paningin namin ang Christmas lights ng karinderya. Nang makalabas kami ng sasakyan, saka namin napansin ang palaisdaan sa magkabilang panig. Napaggitnaan nito ang karinderya. May 3 palapag pala yun at ang karinderya ay nasa first floor. Gawa yun sa light materials. Nung una, akala ko buong building na yun ay karinderya. Pero nagkamali ako. Sa pagkakatanda ko, ang second floor ay paupahan, samantalang nakatirang may-ari sa third floor. Nang makalapit kami, saka namin napansin na hindi pala Christmas lights ang nakikita naming lumiliwanag. Wow naman, tingnan nyo. May magkabila ang palaisdaan sa gilid ng karinderya. Oo nga po, ma. Ang galing, no? Ngayon ko lang nakita ang karinderya na to. Ay, sa tingin ko, fresh ang niluluto nilang pagkain dyan. Ikaw ba naman ang palibutan ng palaisdaan? Ewan ko na lang kung magluto ka pa ng bilasang isda. Pumasok na po tayo para makauwi tayo agad. Mabuti pa nga. Ako na po magbubukas ng pinto, ma. Aba, ang gentleman naman ng anak ko. Gentleman daw. Ladies first. Maraming salamat, anak. Oh, Jonah. Ha? Bakit hindi ka pa pumapasok? Pasok na. Ano kasi? Tingnan mo yung puno. Saan? Ay, oo nga, no? Alam mo, ngayon ko lang napansin yung punong yan. Hindi pala Christmas lights ang nakikita nating kumikinang. Mga alitap-tap pala yun. Mga alitap-tap? Ha? Oo nga, no? Hoy, ano ba tinitingnan nyo dyan? Bakit hindi pa kayo pumapasok? Mama, tinan mo yung mga ilaw mo. Tinan mo.
Hindi pala Christmas lights, mga alitap-tap pala. Malago ang puno kaya marami siyang sanga. Ang ganda nilang tingnan. Ay talaga ba? Aba oo nga, ang ganda sa mata. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng alitap-tap. Ay, yan ang isa sa dahilan kung bakit kami dinarayo dito sa karinderya. Ay, naku Diyos mio, nanay naman, nagulat po ako sa inyo. Naku, ma, ayos ka lang po ba? Pasensya na kung nagulat ko kayo. Ako nga pala si Leticia. Ako ang may-ari ng karinderyang ito. Maligayang pagdating. Pasok na kayo. Marami pong salamat, nanay. Ito naman ang waiter namin, ang anak kong si Tato. Pasok po kayo. Marami po kaming masasarap na pagkain dito. Masarap ang mga pagkain namin dito. Tiyak kong hindi kayo magsisisi. Yun tamang-tama po. Gutom na kami. O siya, umupo na muna kayo sa kahit saang pwesto nyo gusto, ha? Oh, ma'am, sir, ito na ho ang menu namin. Tawagin nyo lang ho ako kung gusto nyo ng umorder, ha? Maraming salamat, Tato. Oh, maghanap na kayo ng pwesto. Dali. Gusto ko po rito sa may bintana. Gusto ko pong tanawin ng palaisdaan. Bakit naman? Gusto ko lang. Mas maganda kaya dito sa gilid. Dito na lang tayo, Jonah. Ayoko dyan. Ay, ayoko rin dyan eh. Tumigil nga kayo. Dito pa talaga kayo mag-aaway-away. Pare-parehas lang naman yan. Dito na lang tayo sa may bintana. Nanay naman eh. Sige na nga. Ilibot nyo ang mga mata nyo. Yung mga crew matatanda na. Para akong nasa tahanan ng mga senior citizen. Oo nga po, no? Galing. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ay, oo nga. Alam mo, ma, pwede kang magtrabaho dito. Ay naku, sira ulo ka. Di pa naman ako senior citizen. Teka, napansin niyo rin po ba ang mga tingin nila? Mga nakangiti pero parang pilit? Ano sinasabi mo, Jonah? Talagang nasa labas sa mga ngipin pero pilit talaga. Huwag na lang po kaya tayong kumain dito. Uy, ikaw naman, Jonah. Alam mo, napaka-judgmental mo. Nginingitian ka na nga, hinihingan mo pa ng criteria. Paano kung ganun lang talaga silang ngumiti, Aber? Kasi ang weird talaga. Huwag na nga kayo magsalita ng ganyan. Baka marinig kayo, nakakahiya. Umalis na lang kaya tayo dito. Sige na. Ano ba? Saglit lang. Kakain lang tayo, tapos uwi na tayo, okay? Gutom na nga tayo lahat, di ba? Hanggang ngayon, kinikilabutan ako kapag naaalala ko ang mga mukha nila. Nakangiti naman sila at approachable kasi yung ibang customers nilalapitan ng matatandang crew at kinakausap. Pero ang nakakakilabot doon ay ang paraan nila ng pagngiti. Yung ngiti nila parang pinilit lang eh. Walang emosyon yung mga mata. Pinilit ko si Jigs na umalis na lang pero ayaw niya talaga. Kaya umorder na lang kami. Simple lang ang mga pagkain doon. Mga pagkain Pinoy rin naman. Ang sistema nila parang restaurant. Sila yung lalapit sa amin at magbibigay ng menu. Tapos kukunin ng waiter yung order namin tapos isi-serve yung pagkain. Magbabayad ka pagkatapos mong kumain. Tay, ano ho bang bestseller ninyo? Mabutit na itanong mo. Dinuguan ang bestseller namin dito. Kaso hindi po ako kumakain nun eh. Ito na lang pong pritong tilapia. Sige. Isang kanin ka lang ba? Opo. Sa akin, ito pong sinigang na isda. Sa akin naman, itong pork steak. 2 kanin ha. Ay sige ha. I-repeat ko lang ang order ninyo ha. Pritong tilapia, sinigang na isda at pork steak at 4 na kanin. Tama ba? Opo, tama po yun. Drinks, baka gusto ninyo. Ang bestseller namin dito ay itong red iced tea. Tubig lang ako. May service water naman kayo, ano? Meron naman, madam. Ako po, try ko po yung red iced tea. Ay, tay, ako rin po. Sige, ayos. Bale, dagdag na 2 red iced tea. Pakihintay na lang po ha, mga ma'am, sir. Maraming salamat. Thank you rin po, tay. Ang cute maglakad ni tatay, paisa-isa. Makakarating kaya ang order natin? Uy, bunga nga mo, Jigs. Bastos ka. Sorry na po, ma. Curious lang ako. Bakit kaya mga senior citizen ang nagpapatakbo nito, no? Ay, wag mo nang alamin.
Saka mas mabuti nga na senior para nabibigyan pa rin sila ng hanap buhay, di ba? No, sa bagay, tama naman po kayo. Naku, tumidilim na palang langit. Basta sa relo ko, 6:00 na kasi. Ang bilis ng oras, no? Ay, ma, kumusta nga pala yung buhay mo sa abroad? Ay nako, bakit nagtanong ka pa? Baka mag-telenovela ako sa sobrang drama dito. Buti naman po tinayagan kayo ng amo mo na umuwi. Hindi ho ba? Ayaw ka nun pa uwiin? Kaya ilang taon nga kayong hindi nakauwi? Gumawa ako ng paraan. Tinakot ko siya. Kapag hindi niya ako pinauwi, re-report ko siya. Kinabahan naman. Sino bang hindi matatakot sa akin? Kalig mo talaga, ma. Tapang mo, ha? Nakakatakot naman ang katahimikan dito. Maraming customers pero kakaibang katahimikan nila. Tayo lang yata maingay dito eh. Mukhang tama nga sila. Dinarayo nga ang karinderya. May mga dumarating pa oh. Parang kung saan-saan sila galing. Pero hindi ko naman napansin kung saan sila dumaan. Parang bigla na lang silang sumulpot. Huwag ka nang magmasid dyan. Maya-maya may magalit pa sa'yo eh. Palapit na yung crew. Dala na yung order natin. Parang matatapon yung sabaw oh. Uy, Jigs, tulungan mo na kaya. Sige. Dyan lang kayo. Dito pa lang sa pwesto natin, naaamoy ko na ang pagkain. Ang bango. Ay, nagre-revolusyon tuloy yung mga bulate sa tiyan ko. Parang nagrarally na sila. Ma, gutom ka na po ba? Tiniis ko kasing hindi kumain sa airport. Ang mahal kaya ng pagkain nila. Yung presyo ng tubig nila na maliit lang. Marami ka nang mabibili nun sa labas. Ma, huwag nyo naman tipirin ang sarili nyo. Ay naku, hindi mo yan masasabi kapag ikaw ang nandun. Ay, ayan na sila. Mga ma'am, ito na ang order ninyo. Ang dami! Kaya ba natin ito ubusin? Mapapasabak tayo ng kain dito, di ba? Isang ulam nila, pang family size na, Tingnan mo yan. Ganyan ho talagang serving dito, kaya dinarayo ho kami. Hindi ba lugi kayo sa ganitong serving? Ay, hindi ho. Sige ho, mag-enjoy na ho kayo dyan, ha? Nawala ang pag-aalinlangan ko nang makita ang mga pagkain. Alam niyo naman tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa pagkain. Takam na takam kami noon sa ulam. Alam niyo, Your Honors, marami na silang mag-serve, masarap pa. Talagang makakalimutan mo yung sarili mong diet kung meron man. Alam nyo nga nakapag-order pa kami ng panibagong kanin. Ganun kasarap yung pagkain. Dahil nga sa sarap, hindi na namin namalayan na ganun na pala kagabi. Ay, grabe. Nabusog ako. Ay, ako rin. Sarap, men. Uy, ano ba? Ang dugyot mo naman. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Bakit hindi mo kasi takpan yung bibig mo ng kamay mo kapag dumidighay ka? O kaya, hinaan mo na lang? Ay nako, alam mo Jonah, mas okay na sa bibig dumaan kaysa sa ibang butas, di ba? Mamili ka, dighay o utot. Kadiri ka talaga. Uy, hinaan mo kayong boses mo. Pinagtitinginan tuloy tayo ng mga tao. Sorry kain lang ho kayo. Ay naku, nagtatalo pa kayo dyan. Bahala nga kayo. Alam nyo, ma, dumadami yung customers nila, ha? Jigs, tingnan mo yung ibang customer oh. Huh? Bakit? Grabe sila kumain. Talagang inaangasab nila. Para sila mga zombie. Alam mo, kung nakita mo lang yung sarili mo kanina habang kumakain, ganyan ka rin naman eh. Ewan ko sa'yo. Oo nga, na-record siguro yun sa Digicam. Nilapag ko kasi sa mesa yon habang naka-record. Ano? Nirecord mo ba talaga? Kaloka ka? Kasi core memory nga ito. Di mo ba alam yun? Ewan ko sa'yo. Ay nako, eto na mahirap. Inaantok na ako. Ay! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Jonah naman. Nagkalat ka pa talaga. Natapon tuloy ang iced tea. Nakabasag ka pa ng baso. Ay, pambihira naman Yung inumin ko Bakit? Ma, Jigs, tingnan mo. Naging dugo. Teka, ano ba sinasabi mo? Naging dugo yung iniinom ko. Anong dugo? Kulay pula Malamang red iced tea kasi yan, no? Hindi, malapot ang itsura. Tingnan mo. Hoy, Jonah,
Wala kami nakikita kundi yung tinapon mong iced tea. Ayos ka lang ba, Jonah? Nagkalat ka pa rito sa karinderya. Ikaw talaga. Pero, dugo talaga nakita ko kanina. Ma'am, sir, ano ho bang nangyari dito? Pasensya na kayo. Natapon kasi ng anak ko yung iced tea niya. Wala akong problema. Ako na pong maglilinis yan, ha? Naku, pasensya na po kayo, tatay, ha? Tulungan ko na po kayo. Hindi na, bata. Ayos lang. Ako na rito. Ay, ako na to. Naku, maraming salamat. Pasensya na po Namalikmata po yata ako. Ay, nako. Sige na, wag na kayong mag-alala at wag na kayong mag-abala, ha? Ako na bahala rito. Tumayo na kaming tatlo. Sinundan ko ng tingin si Jigs na pumunta sa counter at nagbayad. Hindi ko talaga napigilan, Hukom, na tumingin muli sa natapong iced tea. Alam ko ang nakita ko. Nang sinipsip ko talaga, naramdaman ko ang lapot. Kaya nga ako napatingin dun sa baso eh. Nang makita kong parang dugo ang nasa loob, natapon ko talaga yon. Pero nung nilinis ng crew, nakita kong normal na iced tea lang naman. Kinilabutan pa ako nang lumingon sa akin ng waiter at ngumiti siya, pero seryoso ang mga mata. Iniling ko pa ang ulo ko, pero nung tumingin ulit ako, hindi na siya nakangiti. Hindi ko talaga alam ang nangyayari sa akin nung oras na yon. Nagmamadali akong sumunod kila Jigs at Mama sa counter. Ang may-ari ang kumuha ng pambayad namin. Maraming salamat po. Balik po kayo, ha? Ay nako, sigurado po yan, nanay. Maraming salamat din po sa serbisyo nyo, ha? Ang sarap ng pagkain. Ano po bang sikreto nyo? Maayos lang na pag-aalaga. May sarili kasi kaming farm. Pakuluan ng mga karne para lumambot. Sa mga isda naman, nanguhuli lang kami sa palaisdaan. Kailangan ng kunin ay ang mga lalaki lang at ang espesyal na ingredients namin. Grabe, hindi na ako nakarinig ng secret na pinagsasabi, ha? Huy, Jigs, ingay mo. Espesyal na ingredients? Yun siguro ang dahilan kaya masarap, ano? Tama ka. Sandali lang sa sukli, ha? Alam niyo naman, matanda na ako. Medyo malabo na ang mata. Wala pong problema, nay. Jonah, ayos ka lang ba? Opo, ayos lang ako. Bakit ang tahimik mo? Ay nako, ma, ganyan ho talaga si Jonah. Tahimik lang talaga siya. Ma? Ay ako, medyo inaantok ako. Baka hindi muna ako makapag-drive. Ay, ako rin Ganito talaga kapag bagong kain. Nakakaantok, ano? Siguro, matulog na lang muna kaya tayo sa sasakyan. Mahirap kasing mag-drive kapag inaantok eh. Mabuti pa nga at baka madisgrasya pa tayo. Ito na ang sukli ninyo. Ay, salamat ho, nay, ha? Teka, sandali. Yes? Ano po yun, nay? Hindi ko gustong mangialam pero narinig ko kasing matutulog muna kayo. Naku, hindi komportableng matulog sa kotse. Hindi ka makakaunat. Wala naman ho kaming choice eh. Kaysa naman po bumiyahe kami ng inaantok. Madisgrasya pa po kami. Ang totoo niyan, meron kaming kwarto sa pangalawang palapag. Inilaan talaga namin yun sa mga customer naming inaabutan ng gabi sa daan. Pwede nyo gamitin. Bukas na lang kayo umuwi. Ha? Talaga po? Jigs, wag na. Umalis na tayo dito. Pero kung aalis kayo kaagad, baka kung ano pa mangyari sa inyo. Mas maganda kung ipagpabukas na lamang ninyo. May punto rin naman siya, anak. At saka may jet lag pa ako. Wala pa akong pahinga. Kapag nakauwi tayo sa bahay, makakapagpahinga ka na po nang hindi iniisip na nasa ibang lugar ka pa. Pero kasi gabi na, Jonah. Hindi ko rin kakayanin mag-drive pa, oh. Mabuti kung marunong ka para ikaw na lang sana magmaneho. Ay naku, tama na yan. Tama naman ang sinabi ni Jigs, Jonah. Dapat magpahinga na lang tayo. Nay Leticia, magkano po ang renta niyo sa kwarto? Ay, hindi. Libre lang yon. Ha? Talaga? Libre lang po? Bakit naman po? Natuwa kasi ako na nasarapan kayo sa niluto namin. Isa pa, delikado na magbiyahe ng gabi. Oo nga, oh. Naku, Nay, maraming salamat, ha? Ay, halina kayo. Sasamahan ko kayo sa kwarto. Ang totoo, Hukom,
Nag-alangan talaga akong sumunod sa kanila. Hindi ko sana gustong magtagal pa sa lugar na yon, pero wala naman akong magagawa. Pagod na ang mga kasama ko at inaantok na rin ako, kaya naman pinabayaan ko na lang. Bago pa kami makaakyat, nakita ko na naman yung waiter na nag-serve sa amin kanina. Nakangiti na naman siya. Umiwas na ako ng tingin dahil kapag nakikita ko ang ngiting yon, tumataas talaga ang balahibo ko. Ang hagdan nila papunta sa second floor ay makitid. Kasya lang ang isang tao kapag naglalakad, kaya isa-isa lang kaming umakyat. Pagdating namin sa second floor, binuksan niya ang unang kwarto. Ay, ito ang kwarto na pwede niyong tulugan. Wow! Malawak siya ha? Ginawa talaga naming pansamantalang matutuluyan ang kwartong ito dahil may mga customer kaming galing pa sa malayong lugar. Pinapagamit namin ang kwartong ito kapag inabutan sila ng gabi sa biyahe, kagaya ninyo. Nanay Leticia, maraming salamat po talaga ha? Ano ba naman kayo? Walang kaso yon. Papupuntahin ko pala rito si Tatong ha. Ipapadala ko ang mga bagong kumot. Pakikuha na lang yung mga luma at pakiabot sa akin. Ito po. Nay, kaya nyo pa po bang dalhin yan? Ipadala nyo na lang po kay Tatong na tinutukoy nyo. Kukunin ko ang iba tapos ay ipapakuha ko ang natitira. Dito lang kayo ha. Sige po. Ay, naku, grabe, ang sakit ng katawan ko. Pahiga nga muna. Ay, salamat naman at nakatikim din ng kama. Ang ganda pala ng ganitong kama. Double deck na, may pull-out bed pa. Kasya talagang 3 tao rito. Hindi na kailangan magtabi-tabi pa. Uy, tingnan mo sa bintana, Jonah, oh. Yung sanga ng puno, mahahawakan mo rito. Ang ganda. Tapos ayaw-ayaw ka pa kanina. Dapat, hindi na kasi tayo nagtagal dito. Dapat sa kotse na lang tayo natulog. Ay nako, puro ka talaga reklamo, no? Matulog ka na nga lang dyan. Mareklamo ka palang bata ka. Eh kung gusto mo, ikaw na lang doon. Dito na lang kami ni Jigs. Oo nga. Teka nga, bakit ba ayaw mong magtagal dito? Kasi naman... Ay anak, buksan mo nga yung pinto. Baka yan na si Tatong. Sandali lang, nandyan na. Ito na po ang mga bago niyong kumot. Salamat po, tay ha. O ano, ayos na ba kayo rito? Oo, ayos na kami. Sige. Pero kung mayroon pa kayong ibang kailangan, may buzzer po dyan sa may gilid. Pindutin niyo lang po yon tapos pupuntahan kayo ng ibang crew, ha? Oo, sige. Siya. Matulog na ho kayo ng mahimbing. Tay, salamat po ulit ha. Jigs, isara mo na, bilis. Sandali lang. Ito na. Yan, nakasara na. Bakit ba? Ano bang meron? Hindi mo ba nakita yung mukha niya? Nakakatakot silang lahat dito. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba naahalata? May kakaiba talaga dito. Ay, hindi kita maintindihan. Diretsuhin mo na nga lang. Paulit-ulit ka pa paikot-ikot. Dapat talaga umalis na tayo dito Baka kung ano pang gawin nila sa atin. Alam mo, Jonah, paranoid ka lang Itulog mo na yan. Magkakamuta ka pa. Bakit ba ayaw mo maniwala? May kakaiba talaga sa mga tao dito. Siguro, pagod ka lang. Kanina ka pa tamang hinala Tingnan mo si Mama, nakatulog na kagad. Isang gabi lang naman tayo rito Pagod ako, pero kahit papano, nasa matino pa rin akong pag-iisip. Pero totoo talaga nakikita ko. Ay nako, bahala ka na nga. Pagod ako, Jonah. Sa taas ako hihiga. Kaya mabuti pa, hilahin mo na yung pull-out bed. Tapos matulog ka na nang hindi ka tamang hinala dyan. Hukom, kahit pagod na ako kagaya nila, nanindigan ako sa nakita ko. Hindi naman ako mapanghusgang tao, pero may kakaiba talaga sa lugar na yon. Hindi ako gumagawa ng kwento. Gusto ko na talagang umalis, pero wala naman akong magagawa. Kung kaya ko lang sanang mag-drive, malamang nakalayo na kagad kami. Isinara ko ng maayos ang mga bintana, maging ang kurtina ay sinigurado kong nakatakip. Pagkatapos nun wala na ako ibang magawa, kundi ang matulog na lang din. Nanaginip ako noon na si Nanay Leticia raw ay nagpapainit ng tubig sa malaking kawa. Ang pangluto niya ay mga kahoy. Paulit-ulit niya raw yung hinahalo habang nakatingin sa amin. Nakangisi na naman siya na wala halos emosyon ng mga mata.
Dahil doon, nagising ako. Akala ko nasa panaginip pa rin ako. Hindi ko may galaw ang aking mga braso. Nakaupo kami sa upuang gawa sa kahoy at nagulat ako nang makita na nakatali kami. Ano to? Bakit kami nakatali? Jigs! Jigs, hoy, gising! Ba't ka ba nangigising? Mama! Ma! Gising na po! Gumising na kayo! Ano ba yun? Sino bang umuuga sa akin? Magising! May problema po tayo. Teka, ano ito? Nakatali po tayo! Ha? Uy, ala, totoo nga. Sino ba nagtali sa atin? Sabi ko na kasi sa inyo, may kakaiba talaga sa lugar na to eh. Ang higpit ng pagkakatali. Hindi talaga ako makagalaw eh. Anong gagawin natin? Huwag kayong mag-alala. Makakaalis din tayo dito. Paano po? May darating bang superhero na magliligtas sa atin? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Baliwala yung mga sigaw nyo. Sila nga ang dahilan kung bakit tayo nakatali tapos sa kanila pa kayo hihingi ng tulong? Nagbabakasakali lang kami, Jonah. Wala namang masama, di ba? Ay, Diyos ko. Kaya naman pala malamig ang pakiramdam ko. Wala na pala akong damit. Underwear na lang din ang suot ko. Paano na to? Naku, bacon pa naman tong underwear ko. Anong bacon? Maluwag na. Yan o, mukhang bacon yung brief. Ay, Tingnan mo. Diyos ko, anak. May pambili ka ng kotse pero pambili ng underwear wala. Naulaw na yan! Kasi gusto ko po tong underwear kong to eh. Preskong presko sa pakiramdam. Presko talaga mangyayari ngayon dyan. Ang totoo, sobrang kaba ko noon nang makita na nakatali kami at mga underwear na lang ang suot. Susubukan kong ilarawan ang kalagayan namin. Bali nakahilera kaming tatlo at nakatali sa mga upuan. Tigi-isa kami. Maging ang mga paa namin ay nakatali pero nakasadsad pa rin naman sa sahig at hindi nakatali sa upuan. Itinali lang ito para magdikit. Nagmukha tuloy kaming sirena. Paano tayo makakatakas dito? Di ko rin alam no, Jonah. Ano ka ba? Huwag kayong mag-alala. Makakatakas din tayo dito. Paano ma? Hindi nga tayo makakilos dito. May paparating. Naririnig ko silang naglalakad. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Ay naku, naluloka na ako sa inyo. Sinabi nang hindi kayo tutulungan ng mga yan. Kung nakinig kasi kayo sa akin eh. May nabukas ng pinto. Nay, gising na ho sila. Ay, gising na pala ang mga pagkain natin. Nanay Leticia? Anong ibig sabihin nito? Ano pa? Kung di gagawin namin kayong pagkain, kayo ang secret ingredient. Ha? Pagkain? Sisip-sipin namin ang inyong mga dugo, tapos ay lulutuin namin kayo para naman maging mas masarap kayo. Tapos ang tira, gagamitin namin para pang sahog sa niluluto naming ulam. Ano? Mamamatay tao pala kayo! Ibig bang sabihin, ang kinain namin kanina, tao rin? Oo, maliban na lang sa isda, syempre. Masusuka yata ako! Kadiri! Ganun pala ang lasa ng karne ng tao. Kaya pala, may mga nagiging kanibal. Uy, mama! Ano? Bakit ganyan pa po reaksyon mo? Nakakain ka ng karne ng tao! Ano magagawa ko? Nakain ko na. Sa abroad nga, tinik ng isda ang kinakain ko kasi ginugutom kami ron. Masarap naman. Kahit kayo nga rin, nasarapan, di ba? Mama naman! O ano? Masarap, hindi ba? Ngayon naman, kayo magiging masarap na pagkain para sa mga kakainin sa karinderiya bukas. Teka, sandali nga. Bakit ba niyo ito ginagawa? Sino ba kayo? Kami? Ito ang tunay naming anyo. Tandang-tanda ko pa na nakangangakong nakatingin sa dalawang matanda na unti-unting nag-anyong halimaw. Nakangiti pa rin sila tapos ay inilabas nila ang kanilang tila. Humaba yun ng humaba at ang dulo nun
ay matulis na parang karayom. Yung mga mata nila lumaki na, halos lumabas na. Kitang-kita ko rin ang mga sugat sa kanilang mga mata. Tumitibok yun na parang may dumadaloy na kung ano at naging pula ang kanilang mga mata. Ang kailangan ng mga kuko ay humaba at matulis. Naging itim ang kanilang mga balat. Ang mga ngipin ay naging matulis din ang mga dulo. Ang kanilang mga buhok ay bumubuhaghag. Aswang kayo? Pambihira. Talagang nag-transform pa imbis na sabihin na lang. Nagpapakitang gilas pa. Alam niyo, totoo ang sinabi ng lalaking sumakay sa atin na may mga aswang dito. Huwag niyong patayin ang mga anak ko. Kahit ako na lang. Ako na lang. Gagawin namin kung anong gusto naming gawin. Magpahinga na lang muna kayo dyan. Aalis na muna kami para maghanda sa pagkatay sa inyo. Huwag niyo kaming iwan dito. Pakawalan niyo kami. Hoy! Pagkatay talaga? Ginawa pa tayong baboy. Hanip ng mga aswang to. Talagang nag-effort sila mag-anyong aswang. Ay, mga anak, ano nang gagawin natin? Ma, relax ka lang. Makakaalis tayo dito gaya ng sinabi mo. Pero kailangan muna natin makaalis sa pagkakagapos na to. Paano naman? Wala tayong magagamit para matanggal tong lubid na nakapulupot sa atin. Think positive lang, okay? Ano ka ba, Jonah? Igala mo yung mga mata mo. Kahit anong gawin ko, wala akong makita. Ano ba yung mata mo? Ha? Gawa sa karton? Wala nga akong makita eh. Mga anak, may nakita akong bilog na salamin dun sa mesita, dun sa pinapatungan ng lampshade, dun sa lamesang yon. Baka makatulong yon. Tama po kayo, ma. Pwede nating basagin ang salamin at gamitin yun para maputol natin ang lubid. Matagal-tagal nga lang. Ma, ang problema po, paano po tayo pupunta dun? Nakatali tayo dito sa upuan. Susubukan ko pong gumapang para makuha ko ang salamin. Teka, sandali lang. Aray! Ang sakit! Tumama yung noo ko sa sahig. Ay anak, nako, natumba ka tuloy. Padalos-dalos ka kasi. O ano, hindi ka kasi nakikinig eh. Madadagdagan na tuloy yung lapad ng noo mo. Tumatawa ka pa dyan. Tulungan mo na lang ako. Ay naku, oo nga anak, Jigs. Huwag mo na siyang tawanan. Tanga na nga, tatawanan mo pa? Manaman eh. Ay naku, pasensya ka na anak. Nagbibiro lang ako. Ma, mamamatay na tayo, nagbibiro pa rin kayong dalawa? Hindi ko na talaga kayo maintindihan. Hindi ka nga rin namin maintindihan eh. Kung bakit nag-dive ka dyan sa sahig. Tumigil na nga kayo. Baka bumalik pa yung dalawang aswang dito. Kailangan na nating makaalis. Jigs, ano na? Ma, susubukan kong humakbang ng paunti-unti ha. Hindi naman nakatali ang paa natin sa upuan. Pwede nating gamitin para makatayo. O, tingnan mo. Tapos tumalon ka na lang. Ay, oo nga anak. Nakatayo rin ako. Para nga lang tayong kampanerang kuba rito. May upuan sa likod. Tumagilid ka na nga lang, John ha. Ako nang bahala. Tatalon ako papunta ron. Sinunod ko noon ang inutos sa akin ni Jigs. Siya ang tumalon papunta sa bedside table para dukutin ang salamin. Humihinto siya kada talon na gagawin niya at baka raw marinig siya ng mga aswang. Sa totoo lang, hiyang-hiya ako nung totoong nangyari ito. Pero tinatawa ko na lang kapag naalala ko. Kung minsan din talaga, hindi ako nag-iisip. Bigla na lang ako nagdedesisyon kahit na wala akong plano. Kaya pinagmasdan ko na lang ang kapatid ko na gumawa ng paraan habang nakatingin ako sa pinto dahil baka may bumalik na aswang. Sinadya ni Jigs na tumalikod nang makarating sa bedside table at sinubukan niyang dukutin ang salamin gamit ang kanyang kamay. Hinampas na yun sa lamesa kaya nabasag. Nabuhayan kami nang makita na sinusubukan niyang putulin ang lubid at nagtagumpay siya. Yan, ganyan nga anak. Naku, ang galing mo. Naputol mo, Jigs. Oh, di ba? Gagamitan mo kasi ng utak yan, Jonah. Oo na. Ikaw nang matalino. Bihira, nagyayabang pa eh. Uy, tulungan mo na kami ni Mama para makalabas na tayo dito. Ito na nga, sandali lang. Sana hindi nila matunog ang may ginagawa tayo rito. Baka bigla na lang silang bumalik. Ayan, ma. Malaya ka na. Ay anak, salamat.
Jonah naman, huwag kang malikot at baka masugatan ka. O yan, malaya ka na rin ha. Huwag ka nang magdadive sa sahig. Kakainis ka! Aray! Ma, si Jonah, namamato ko. Ay naku, naghaharutan pa kayong dalawa. Umalis na tayo dito. Sandali lang po, Ma. Hanapin muna natin ang damit natin. Oo nga po ma, nilalamig na ako eh. Maluwag pa itong underwear ko. Pero wala man ako makitang ibang damit dito. Subukan nyo nga dyan sa ilalim, please. Wala akong makita. Ay, pambihirang mga aswang talaga. Pati damit ninanakaw. Ay, kalimutan na natin yan. Ang mahalaga, makaalis tayo dito. Opo, sige po. Ako na mauuna. Sumunod kayo sa akin, ha? Ma, sandali lang po. Delikado. Huwag niyo akong alalahanin. Ako ang mauuna para kapag dumating sila, matitimbrihan ko na kayo at para makalayo kayo kaagad. Sigurado ka po ba dyan, ma? Sigurado ako, anak. Ayos lang kung ako mahuli nila. Basta kayong dalawa, makatakas kayo dito. Sige po, tiwala lang ma ha. Makakalis tayong lahat dito. Dahan-dahan lang po sa pagbukas ng pinto, ha? Shhh! Marahang binuksan ni Mama ang pinto. Lumingon siya sa amin at tumango. Napalunok ako ng laway bago sumunod sa kanilang dalawa ni Jigs. Dahan-dahan lang kaming naglalakad pababa. Tanda ko pa noon ay pinipigil ko ang paghinga kasi kinakabahan ako na baka mahuli kami, kaya panay rin ang dasal ko sa isip. Hindi ako relihiyosa, pero noong mga panahong yon, sinabi ko talaga sa isip ko na makaalis lang kami at tulungan lang kami ng Diyos. Magsisimba talaga ako tuwing linggo. Awa naman ng Diyos, nakababa kami nang hindi napapansin. Pero pagbaba, nagulat kami sa aming nakita. Mga anak, hali kayo. Dito tayo sa gilid. Dito tayo dumaan sa likuran. Teka lang ho, ano po bang nangyayari? Bakit nag-ibang itsura ng lugar? Teka, nasaan ang kalsada? Bakit nasa gubat tayo? Ngayon ako nagsimulang kilabutan ha. Punong-puno ng mga talahib ang paligid. Nasaan na nga ba tayo? Mga anak, nasa karinderya pa rin naman tayo. Ito pa rin ang kinainan natin. Nagbago lang ang paligid. Pero may palaisdaan pa rin sa magkabilang gilid. Ang kotse ko. Ang kotse ko. Saan nila dinala? Nakakainis naman oh. Paano tayo alis nito? Mamaya yun na yan intindihin. Ang mahalaga, makaalis tayo dito. Nay! Nay, yung mga mag-iina nandito! Tara, tumakbo na tayo! Bago kami tumakbo, nakita namin ang mga matatanda, pati sina Tatong at Nanay Leticia sa likurang bahagi ng karinderya. Nakatingin lang sila sa amin. Kami naman ay tumakbo papalayo. Hinawi namin ang lahat ng mga talahib na nakaharang, makadaan lang kami. Nakita na nila kami, pero nung lumingon ako, ni isa sa kanila, hindi naman kami hinabol. Iba ang kutob ko ron. Akala namin malayo na ang aming natakbo. Pero paghawi namin sa damuhan, akala namin kalsada na ang nasa likod. Nakanganga kaming napatingin sa karinderya, maging sa mga matatandang abala na nagpapaapoy at nagpapakulo ng tubig sa malaking lawa. Teka, ay Diyos ko po, pinaglalaruan tayo ng mga aswang na ito. Bumalik na lang kaya ulit tayo sa karinderya. Tumakbo na lang tayo ulit. Tara na! Nakatingin na naman sila. Teka, nakita niyo ba yung ginagawa nila? Nagpapaapoy sila oh. Mukhang balak talaga nila tayong lutuin. Pambihira naman. Umalis nga ako sa ibang bansa para hindi maluto sa init ng lugar. Dito pala ako magiging ulam. Ang mahalaga ma, kung maging ulam ka man, masarap ka kasi imported ka. Galing ka sa ibang bansa eh. Kapag biniyak talaga, baka buhangin pa ang lumabas sa katawan mo. Aba, loko-lokong bata ito. Parang gusto mo ako maging putahe ah. Ikaw kaya ang hatiin ko sa 8, ha? Joke lang po ma. Pero alam nyo, hindi ako makatakbo ng maayos. Nalalaglag yung underwear ko eh. Nakakainis nga yung aswang na yun. Inubaran pa talaga ako. Balak pa yata akong manyakin. Sobrang sarap ko pa naman. Ano ba naman kayo? Mamamatay na tayo, nagbibiruan pa kayo. Magseryoso naman kayo minsan, ha? Anong... Anak ka ng teting. Nasa karinderya na naman tayo. Ay, loko tong mga aswang na to. Pinaglololoko tayo. Tapos na ba kayong tumakbo? Ang lalaki ng mga patalim na hawak nila. Mukhang papatayin na nila tayo. Huwag tayong pumayag.
Manalig lang kayo at makikita rin natin ang tamang daan. Doon sa bandaron, subukan nating dumaan. Doon. Huwag kayong magpapakapagod, ha? Mamaya lang, ilalaga na namin kayo. Takbo na! Pasaway na mga matatanda yun, nakakairita! Bakit kaya hindi nila tayo hinahabol? Pinababayaan lang nila tayong makalayo? Hindi ko rin alam sa kanila. Sikapin na lang nating lumayo. Sana mahanap natin ang daan. Napapagod na ako sa kakatakbo eh. Huwag kayong susuko mga anak. Kakayanin natin to. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Sa totoo lang, nawawalan na ako ng pag-asa na makaalis kami sa lugar na yon. Meron na akong ideya noon na baka hindi talaga namin makita kasi nililigaw nila kami. Pero ayoko nang dagdagan pa ang tensyon at takot na nararamdaman naming lahat. May nakita naman kaming liwanag kaya akala namin nakalayo na kami. Hindi nga ako nagkamali dahil paghawi ko ng talahib, nandun na naman kami sa tapat ng karinderya. Ang liwanag pala na nakikita namin ay galing sa siga kung saan pinakukuluan ng tubig sa kawa. Pero ngayon, nakahilera na ang mga matatanda na para bang inaabangan na kami. Nakita ko talaga kung paano na naman sila mag-anyong aswang at humaba ang kanilang mga dila. Tama na ang pagtakbo. Oras na para lutuin kayo. Huwag kayong mag-alala. Sasarapan namin ang pagluluto. Marami kayong mapapakaing mga tao at mga aswang. Hindi kami papayag. Mamamatay muna ako bago niyo mapatay ang mga anak ko! Mama, huwag mo naman sabihin yan. Makakaalis po tayo dito, tayong lahat. Magtiwala lang po kayo. Nakakaantig naman ang sinabi mo, Mirna. Pero wala kasi tayo sa telenovela, kaya baliwala ang pagiging bayani mo. Jigs, anong gagawin natin? Kaya naman pala hindi nila tayo hinahabol dahil kahit anong gawin natin, dito pa rin tayo babagsak. Wala na tayong magagawa. Kailangan na nating lumaban. Paano tayo lalaban kung wala naman tayong sandata? Naka-underwear nga lang tayo, oh. Jigs, uy, ano ba yung ginagawa mo? Binabalunbon ko tong underwear ko. Nalalaglag na kasi. Anak naman, bakit kasi tinitipid mong sarili mo? Pasensya na huma ha. Hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Moral lesson na to sa akin. Hindi na ako halis ng bahay na hindi maayos ang underwear. Huwag ka na mag-aksaya pa ng oras sa pag-ayos ng brief mo. Ilalaga ka lang naman namin eh. Tatong, hulihin mo na sila para paliguan muna natin bago pakuluan. Para naman mas masarap sila. Mga anak, tumakbo na ulit tayo! Muli na naman kaming tumakbo papalayo sa mga matatanda. Ang motto namin habang tumatakbo, takbo hanggat may lupa. Kung noong una hinayaan kaming tumakbo, ngayon ay hinahabol na nila kami. Naririnig ko ang tunog ng latigo na humahampas sa mga talahib. Nang lumingon ako, nakita kong ginagamit pala nila ang mga dila para hawiin ang mga talahib. Takbo lang din kami ng takbo, pero nang malapit na kami sa liwanag, bumalik na naman pala kami sa karinderya. Pambihira, nababanas na ako. Napapagod na ako. Ma, ayos ka lang ba? Ay, pagod na ako mga anak. Hindi na ako ganun kalakas, hindi katulad ng dati. Nalalambot na ang mga tuhod ko. Laban po, Ma. Makakaya natin to. Ano? Tatakbo ba ulit kayo? Alam ninyong hindi talaga kami makakaalis, tama ba? Ngayon nyo lang naisip, pang ilang beses nyo nang tumakbo. Pawis na nga kayo. Nangagasib kayo niyan. Tatong, kunin mo na sila at paliguan. Masusunod po, Nay. Parang awa na ninyo. Huwag naman ang mga anak ko. Kahit ako na lang, pakiusap. Naman! Ngayon ko na lang ulit nakasama ang mga anak ko. Matagal na panahon kong tiniis ang pangungulila. Pero kung ito na talaga ang kapalaran namin, wala naman ako magagawa kung hindi ang tanggapin ito. Hoy! Hindi mo kami madadala sa mga drama mo. Alam mo kasi, Mirna, kahit gaano pa kaantig ang kwento mo, wala namang may pakialam. Lahat tayo
Gusto lang nating makaahon sa pang-araw-araw na buhay. Nataon lang talaga na kayo ang kailangan namin. Tama na, tanda. Ano akala mo sa amin, basta-basta na lang ninyo makakain? Hindi. Hindi kami papayag. Lalaban kami hanggang sa huli. Uy, Jigs, paano tayo lalaban? Mga aswang sila. Kukunin natin ang mga patalim na hawak nila. Paano? Matatanda na yung mga yan. Kahit paaswang sila, siguradong mahina pa rin ang mga kasukasuan yan. Paano mo nasabi? Basta. Ay, at sa paanong paraan naman kayo makakalaban sa amin, ha? Kung hindi nyo natatanong, nag-aral kami ng self-defense kaya kaya namin. Anong pinagsasasabi mo, anak? Magtiwala ka lang sa akin, ma. Jonah, protektahan mo si mama. Ha? Hindi ba umattend ka ng taekwondo lesson nun sa school? Oo, pero hindi ba huminto ako matapos ng ilang linggo kasi masakit sa katawan? Hindi ko nga alam ang basic eh. Ay, naloko na. Basta, kayanin mong lumaban. Hindi ko maintindihan noon si Jigs kung paano niya nakalkal ang pagtataekwondo ko. Siya lang ang nagpatuloy sa aming dalawa nung nag-aaral kami. Pero ako, wala talaga akong natutunan. Sabi ko noon sa isip habang nakatingin sa mga aswang, bahala na. Lalaban na lang kami sa abot ng aming makakaya. Sumugod ang mga aswang sa amin. Hinagupit nila kami gamit ang kanilang mahahabang dila. Mabuti na lang at nakailag kami. Si Mama, nararamdaman ko noong nanghihina na siya, pero sinusubukan pa rin niyang lumaban. Umiwas si Jig sa hampas ng dila ni Tatong at nalaman na lang niyang malapit na siya sa liwanag. Doon na sila naglaban. Samantalang kami naman ni Mama, sinugod kami ng mga natitira pang aswang kasama si Nanay Leticia. Parang nangaasar pa sila dahil sa pag-ikot-ikot ng kanilang mga dila. Ako ang humarap sa kanila. Marahan kong itinulak si Mama papalayo. Bawat dilang sumubok na lumatay sa akin ay inilagan ko. Iniwasan ko rin na madikit sa kanilang mga dila dahil sa matulis na dulo noon. Nakita kong may dala silang mga malalaking patalim kaya tumakbo ko papalapit sa isa at sinunggaban siya. Buong puwersa kong inagaw ang patalim. Nagtagumpay naman ako kaya nasaksak ko siya ng ilang beses sa bandang dibdib at tinagpas ang dila. Ikaw na babae ka! Bakit mo pinatay ang kaibigan ko? Pasensya ka na. Gaya ng sinabi mo, lahat tayo gusto lang nating makaahon sa pang-araw-araw na buhay. Gusto lang din naming makasurvive. Hindi kita mapapatawad! Hindi rin kita mapapatawad sa ginagawa mo sa amin. Jonah! Mag-ingat kayo! Tignan natin kung makaganti ka pa sa amin! Mga anak! Ma! Tumibok ng malakas ang dibdib ko nang makita si Mama na pinupuluputan ng dila ni Nanay Leticia. Nakita ko naman ang ngiting nakakakilabot ng matanda. Nag-anyong aswang na siya. Humigpit ang hawak ko noon sa patalim. Merong sinasabi si Nanay Leticia pero hindi ko maintindihan. Siguro dahil nakapulupot ang dila niya sa katawan ni Mama. Nakita ko noon na tumutulo ang luha ni Mama. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam ang gagawin. Paano kapag lumaban ako, baka naman saktan nila si Mama. Pero kung hindi naman ako lalaban, pare-parehas kaming mamamatay. Sumugod sa akin ang iba nilang kasama kaya wala na akong nagawa kung hindi protektahan ng sarili ko. Kung minsan ay nahahampas ako ng dila nila na lumalatay sa katawan ko. Pero nakakaganti naman ako gamit ang patalim hanggang sa hindi ko namalayan na saksak na pala sila. Ang iba ay nag-atrasan. Patakbo akong lumapit kay Mama at sinubukang tagpasin ang dila ni Nanay Leticia. Pero natanggal niya kaagad yon. Okay ka lang ba, Ma? Hindi ako makahinga ng maayos. Jonah! Ma! Ayos lang ba kayo? Oo anak, ayos lang ako. Medyo kinakapos lang ng hangin. Aba! Bilib din naman ako sa tapang ninyo. Akalain ninyong umabot tayo sa ganitong punto. Hindi ako ganun katapang pero wala na kaming choice kung hindi ang lumaban sa inyo. Lalaban kami hanggat makakaya namin. Hindi kami aatras. Maganda yan. Bakit hindi natin simulan ng laban? Jonah, Ano? Ididistract ko sila. Kailangan nating lumayo.
Tatakbo na naman. Wala namang magagawa ang pagtakbo natin eh. Kapag naliligaw, hindi bang sabi nila balik ta rin ang suot? Oo, pero paano natin babaliktarin kung wala naman tayong suit na damit? Kunin mo ang damit ng mga aswang. Susuotin natin. Ha? Ipunin mo na. Ako nang bahala sa kanila. Teka, dali lang, Jigs! Hindi ko na natanong pa si Jigs dahil muli na naman siyang sumugod sa mga aswang. Gamit ang hawak niyang patalin, ipinagtanggol niya kami. May ilan na sumugod sa amin kaya wala akong choice kundi ang labanan sila at hubaran. Tinutulungan naman ako ni Mama. Kumuha ako ng 3 t-shirt at shorts na sa tingin ko ay kasya sa amin. Binaliktad na namin kaagad ang mga damit pagkasuot pa lang. Lumapit sa amin si Jigs at sinuot ang damit na binigay ko. Ako naman ang kumukontra sa mga aswang kapag gusto nilang lumapit sa amin hanggat hindi pa natatapos si Jigs. Nang matapos na siya, tumakbo na naman kami sa pag-aakalang matatapos na ang pagliligaw sa amin. Pero hindi pa rin pala tapos. Nagpagod lang kami. Parang umakyat na ang dugo ko sa ulo, lalo na nang makita ko sina Tatong at Nanay Leticia na tawa ng tawa. Mga walang utak. Akala niyo ba makakalabas kayo rito? Alam na namin ang gusto niyong gawin. Isa pa, hindi uubra yan dahil hindi naman niyo gamit ang sunuot niyo. Nakakatawa kayong panoorin. Ang pagiging desperado ninyo ang nakakapagpagana sa amin para tapusin na kayo. Ha! Hindi mangyayari yan. Lalaban kami hanggang sa dulo. Ma, ayos na po ba kayo? Pasensya na mga anak. Napagod lang talaga ako. Ngayon na lang ulit ako nakatakbo ng ganito eh. Para mawawalan ako ng hininga. Ay, Naku, sorry po, Ma. Pasensya ka na, Ma. hindi nyo to kasalanan. Kasalanan to ng mga aswang na yan. Hoy, bibigyan ko kayo ng tip. Epektibo naman ang pagbabaliktad ng damit para makaalis dito. Pero dapat damit nyo talaga. Eh di ibigay mo rin ang damit namin. Hindi ako ganun katanga. Alam namin mangyayari yan, kaya naman sinunog na namin ang mga damit ninyo. Ayun, oh. Ang damit ko! Mga walang iya talaga kayo! Ay, ano ba kayo? Aanhin ba ninyo yan kung mamamatay din naman kayo, hindi ba? Jigs, paano na tayo nito? Dito na ba tayo mamamatay, ha? Sa tingin ko hindi. Hindi naman tayo mabait na tao. Mabait lang ang kinukuha ni Lord. Ay, naku, pambihira kang bata ka. Iniisip mo pa ba yan? Mas maganda kung magdasal na lang tayo sa isip. Siguradong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bakit ba ang dadaldal ninyo, ha? Hindi pa rin kayo tapos magkwentuhan? Sandali lang, pambihira naman. Papatayin nyo na nga kami, hindi nyo pa kami pagbigyan ng oras para makapagpaalam sa isa't isa. After 10 years, saka lang kami nagkita kaya pagbigyan nyo na kami. Oo nga, bago kami sumuko, baka pwedeng bigyan nyo muna kami ng pagkakataon para makapag-usap. Leche, ang drama talaga ng mga tao. Ay, hayaan mo na sila, Tatong. Kahit naman anong gawin nila, hindi sila makakaalis dito. Kakainis sa mga matatandang to. Mauutak sila, ha? Ano nang gagawin natin? Wala tayong magagawa kundi ang lumaban. Ano? Napakarami nila. Paano natin yun magagawa? Basta, kailangan natin silang patayin. Patayin? Ayoko na. Nakonsensya na nga ako sa isa eh. Kaya yung iba, pinutol ko na lang yung dila. Jonah, anong gusto mo? Tayong mamatay o sila? Nakikita mo ba mga itsura nila? Takam na takam ang itsura kaya hindi pwedeng tumunganga na lang tayo. Ay mga anak, pasensya na kung pabigat ako. Hindi na ako makakilos pa. Ay, huwag mo nga intindihin yun, Ma. Oo nga po. Wala po yun sa amin. Jigs, pakiusapan mo kaya ulit sila. Sabihin mo kahit si Mama na lang ang ilabas. Ano? Hindi ako papayag. Ako na lang ang iwan nyo rito. Ayos lang ako. Pero Ma, hindi ka na makakalaban. Isa pa, kaya namin ang sarili namin. Kapag nakalabas ka, humingi ka ng tulong, ha? Kapag umalis ako, walang kasiguruhan na mababalikan ko kayo ng buhay. Kaya mas okay pang ako na lang ang matira dito. Ma, wag na pong matigas ang ulo nyo. Kayo makinig sa akin. Nanay niyo ako. Ako ang dapat sinusunod nyo. Bakit ba kayo nagtutulakan? Wala naman kaming palalayain sa inyo. Masyado kayong paladesisyon. Itong matanda na to, makakatikim talaga sa akin to eh.
Umarte lang pala siya, nahihika-hika. Lumaban na lang tayo, wala na tayong magagawa. Mabuti pa nga. Ma, gumilid lang po kayo. Ah, hindi. Lalaban din ako. Kaya ko naman. Huwag po kayong makulit, Ma. Huwag mo rin ako minamandohan. Muling sumugod si Jigs sa mga aswang. Samantalang ako, pinoprotektahan ko si Mama. Pinangungunahan ako ng takot pero sa tuwing makikita ko si Mama, naaalala ko ang mga sakripisyo niya sa amin. Kaya nabubuhayan ako. Lalaban kami hanggang sa huli. Hindi naman sila lumalapit papunta sa amin kapag winawasiwas ko ang patalim. May binulong sa akin si Jigs. Parehas kaming napatingin sa malakas na apoy kung saan pinagkukuluan ng tubig sa lawa. Mabilis akong tumakbo doon habang hinila ko si Mama. Ang plano ni Jigs, muli siyang papasok sa loob ng bahay para magpahabol sa mga aswang. Habang kami naman ni Mama ay kukuha ng apoy para sindihan ang buong paligid, maging ang buong bahay. Ano bang gagawin natin, anak? May sinabi sa akin si Jigs. Subukan daw nating sunugin ng mga aswang. Oo nga. Bakit ba hindi ko naisip kaagad yun? Ma, tulungan mo po ako. Sunugin natin ang mga talahib sa paligid. Oh, ito po ang kahoy na may apoy. Oo, sige. Walang problema. Teka, ano tong bote sa gilid? Teka, hindi lang yan basta bote, anak. Gasera yan. Pero malaking bote ang ginamit nila. Gasera? Ibig sabihin, pwede natin itong magamit. Kukunin ko to. Akala niyo ba matatakot kami sa apoy lang? Nagkakamali kayo. Tatong, bakit nasa labas ka? Sino mauutunin niyo sa plano ninyong madaling mahalata, ha? Sumuko na lang kayo. Nasaan si Jigs? Nasa loob pa naman ng bahay. At doon na siya mamamatay. Kung hindi ka takot sa apoy, sige, lumapit ka. Hindi kita hayaang magtagumpay sa plano mo. Ah, talaga? Hindi rin naman kita hahayaang pigilan kami. Wala kayong laban, kaya sumuko na lang kayo. Ay! Ang karinderya natin, Tatong! Nag-aapoy! Jigs! Ay, naku po, anak! Akala namin namatay o natrap na si Jigs sa loob ng lumiliyab na bahay. Pero nakita namin siyang lumabas at may dalang lighter. Pinagana pa niya ito habang nakangisi sa dalawang aswang na natitira. Agad kaming tumakbo ni Mama papalapit sa kanya. Kitang-kita namin ang pinaghalong lungkot at galit sa mga mata ng mga aswang. Nakaramdam din ako noon ng halo-halong emosyon. Takot, saya, at kung ano-ano pa. Kahit papano, nabawasan na sila. Jonah! Jigs! Ano nangyari? Napatay ko na yung ibang mga aswang. Sila na lang ang natitira. Nakakita ko ng mga bote ng gas sa sulok ng bahay. Maging ang lighter, kaya sinunog ko ang karinderya. Ano? Anong akala ninyo? Hindi kami ganun kalakas? Sa dami na naming nilutong mga tao, sa inyo lang kami nahirapan ng ganito. Magbabayad kayo sa ginawa nyo sa mga kasama namin at sa aming karinderya! Oo, talaga? Oo, tama. Sa amin kayo mahihirapan dahil hindi nyo kami makakain. Kung gusto ninyong maghiganti, walang problema sa akin. Lalaban kami hanggang sa huli. Sige, lumapit ka! Hindi kami mangingiming tapusin kayo! Jonah, tumakbo ka na. Paliyabin mo na yung mga talahib. Magkasama nating sisilaban, Jigs. Kami nang bahala dito. Kung ano man ang plano nyong magkambal, gawin nyo na, ha? Pero baka saktan ka nila, Ma. Sumama ka na lang sa akin. Sige na. Kaya ko ang sarili ko, anak. Sige na, umalis ka na. Jonah, ang plano natin! Nag-aalangan man, tumakbo na lang ako papunta sa mga talahib. Ngunit hindi pa ako nakakarating ay hinarang ako ni Nanay Leticia at sinubukan akong kalmutin. Nakailag ako at napaupo pero hindi ako sumuko. Tumayo pa rin ako para gawin ang plano namin. Natigilan ako nang maramdaman ko na may pumupulupot na kung ano sa paa ko at hinihila ako palayo. Nataranta ako nang makitang dila pala ito ni Nanay Leticia. Binuksan ko ang gasera at nagbuhos ng gas sa dila niya. Saka ko ginamit ang apoy para magliyab yun. Dahil sa sakit, kaya siguro niya nabitawan ang paa ko. Nakita ko kung paano humiyaw ang aswang dahil sa ginawa ko.
Nang makalaya ay tumakbo na ulit ako at pinaapoy ang talahib sa lugar. Mabuti na lang at mabilis magliyab ang mga talahib at mabuti na lang din nakapaligid ito sa karinderya na nasusunog kaya kumukonekta ang apoy. Namit ko ang gaas at tumakbo paikot sa pwesto ng mga aswang habang abala si Jigs na nakikipaglaban sa kanila. Tumakbo na kayo palayo, Ma! Jigs! Halika na, Ma! Teka, pero paano ka, Jonah? Huwag niyo po akong intindihin. Susunod po ako sa inyo. Hindi, ako na lang ang magpapaiwan. Ma, magtiwala po kayo kay Jonah. Sige na, Ma. Lumayo na po kayo. Samahan mo na si Mama, Jigs. Tara na, Ma, tara na. Anak, mag-iingat ka, ha? Opo! Ikaw, babae, anong ginawa mo sa nanay ko? Hindi mo ba nakikita? Susunugin ko kayo kasi masasama kayo. Ay, Tatong, tulungan mo ako! Nay, tumalon po kayo sa tubig, doon sa palaisdaan! Hindi ko hahayaang makalayo pa kayo. Ibinuhos ko ang gaas sa paligid. Ibinagsak ko sa lupa ang kahoy na may apoy pa rin. Kakaiba ang gas na yon. Dahil kaunting apoy lang ay kumalat na ito sa paligid. Narinig ko na lang na nagsisipaghiyaw sila sa ginawa ko. Nagmadali akong tumakbo at sumunod kila Jigs dahil mabilis kumalat ang apoy kesa sa inaasahan ko na para bang hinahabol kami habang lumalayo. Palakas ng palakas yung apoy ah. Parang hinahabol na tayo. Puro na lang takbo ang ginagawa natin. Ngayon naman matutos na tayo. Kailangan nating umisip ng paraan, Jigs. Baka ibalik na naman tayo sa karinderya kung patuloy tayo sa pagtakbo. Sandali, nag-iisip pa ako. Wala akong maiisip. Tubig! Kailangan natin ng tubig. Yun lang ang naiisip kong panlaban sa apoy. Tama, narinig ko sinabi ni Tatong yun sa nanay niya. Yung palaisdaan. Ayun oh, tumakbo tayo papunta ron. Ay, hindi ko na yata kaya. Napapagod na ako. Ma, konti na lang. Natupok na sila ng apoy. Ngayon pa ba tayo susuko? Gusto yata ni Mama na makrimit ng diretso eh. Ay, hindi no. Kaya ko to. Buhatin mo na nga lang si Mama, Jigs. Dito po sa likod ko, Ma. Sumampa ka. Maliit ka lang naman eh. Kayang-kaya kita. Binuhat ni Jigs si Mama. Naalala ko pa kung paano pinasan ni Jigs si Mama hanggang sa makarating kami sa palaisdaan. Lumusong kami sa tubig. Malalim pala yun. Hindi ako marunong lumangoy. Kaya muntik na akong malunod. Kumakampay-kampay pa ako sa tubig. Mabuti na lang at nahila ako pataas ni Jigs. Habol ang hininga kong inangat ang aking ulo. Unang umakyat si Jigs at sa kanya ako hinila paakyat. Suminga ako ng malakas dahil napasukan ng tubig ang ilong ko. Jonah! Jigs! Ayos lang ba kayo? Muntik na ako malunod. Ang sakit ng ilong ko, napasukan ng tubig. Grabe. Hindi ko alam na malalim pala ang palaisdaan na to. Palaisdaan nga no? Pero mas hindi ako makapaniwala na nalunod ka. Hindi ka pala marunong lumangoy. Muntik na nga ako mamatay, pinagtatawanan mo pa ako. Oy, biro lang. Ito naman. Ay, mabuti naman at maayos lang kayong dalawa. Teka, nasaan ang karinderya? Hindi niyo ba napansin? Patakip silim kanina pero ngayon maaraw na. Ano nangyari? Base sa sinasabi ng mga matatanda, kapag naliligaw ka, napupunta ka sa ibang dimensyon. Ha? Tingnan mo! Yung kotse nandun, no? Nakabalik na tayo! Nakabalik na tayo! Ay naku, salamat sa Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Ay, halika na. Umuwi na po tayo. Ay, thank you po, Lord. Thank you. Halo-halo ang emosyon namin nang mangyari ito sa amin. Pero natuwa talaga kami nang mawala ang bisa ng pagligaw sa amin. Nakita na rin namin ang kotse kaya makakauwi na kami. Habang sinusulat ito, naalala ko ang sinabi sa amin ng lalaki na sinabay namin noon. Ang sabi niya, upang matanggal ang kamalasan, kailangang hugasan. Ang kalaban ng apoy ay tubig. Hindi namin ito naalala nung nasa ganoon kaming kalagayan. Pero sa tingin ko, binigay niya ang paalalang yun para malabanan namin ang mga aswang. Naging misteryoso sa amin ang lalaking yun, pero ganun pa man, nagpapasalamat ako at nakabalik kami ng maayos.
Dahil sa pagkabigla, hindi kami nagkikibuan sa daan. Nakaiyak at nakapagkwentuhan lang kami nang nakauwi na kami sa mismong bahay. Akala ko katapusan na natin. Mga anak, maraming salamat at naging matapang kayo ha. Pasensya na kung naging pabigat ako sa inyo. Huwag niyo pong isipin yun, ma. Ako nga humihingi rin po ako ng tawad. Kasi hindi ako nakinig kay Jonah. Siya ang nagsabi na huwag na tayong tumuloy pero dahil sa gutom ko, sa takaw ko, hindi ako nakinig. Pasensya na po talaga. Tama na, huwag na tayong magsisihan. Ang mahalaga, nakaalis na tayo. Ay, grabing experience to. Nagtataka tuloy yung mga kapitbahay natin bakit ngayon lang tayo nakauwi. Isang araw na palang nakalipas. Ay nako, namiss ko kayo mga anak. Mama, namiss ka rin namin. Sa susunod, wag na tayong kumain sa mga karinderyang hindi natin kilala ha. Ay, opo ma, sigurado po yan. Wag na nating ikwento sa ibang nakita natin. Baka matakot lang sila. Pero ma, paano kung mangyari ito sa ibang tao? Hindi ba dapat binibigyan natin sila ng babala? Sa tingin ko naman, wala nang mabibiktima ng ganon dahil nasunog na sila. Isikreto na lang muna natin ito ha? Naiintindihan mo ba? Sige po, opo. Matapos kaming magkapatawaran, natulog kami ng natulog. Napagdesisyonan namin na hindi ikwento sa ibang nangyari dahil baka matakot lang sila. Sa awa naman ng Diyos, wala namang nabalita sa amin na may nangyaring kaparehas ng karanasan namin. Nagstay na si Mama sa probinsya. Nagtayo na lang kami ng negosyo at ako ang katuwang niya. Nagluluto kami ng mga ube at kakanin tapos ibebenta namin sa syudad. Marami na kaming naging customer kaya kahit papano umunlad na ang itinayo naming negosyo. Ang sabi ng mama ko, huwag ko na raw ito ikwento. Pero matigas ang ulo ko Simula noon, hindi na kami kumakain sa mga karinderyang malayo sa city o kaya naman yung hindi subok at linggo-linggo na rin kaming nagsisimba. Trauma na yata ang tawag dito. Pero hukom, hindi ko sinasabing huwag kayong kumain Mag-iingat lang talaga kayo dahil hindi lahat ng nasa paligid ninyo ay mabuti. Kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo sa kwento ko o hindi. Pero maraming salamat po sa pagbabasa hukom. Palagi kong susuporta ng inyong channel at more power po sa inyong lahat.